Good morning sa lahat. Tara, basa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 7 March 2024. Nandito tayo sa Aklat ng Awit, chapter 82. Diyos ang kataas-taasang hari, awit ni Asaf. Pakisabayan ako ng basa guys. Pare-pareho tayo dito matuto. Actually, word of God na siya, pero history. Dalawa ang purpose nito. Matuto tayo sa history ng Israel at matuto rin tayo sa Word of God. Okay. Diyos ang kataas-taasang hari, awit ni Asaf. Awit chapter 82 verse 1, ang Diyos ang namumuno ng pulong sa kalangitan. Sa pulong ng mga Diyos, ganito ang kapasyahan. Verse 2, dapat ninyong itigil na paghatol na hindi tama. Tumigil na ng paghatol na panig sa masasama sila. Verse 3, bigyan ninyong katarungan ang mahina at ulila at huwag ninyong aapihin ang mahirap at may dosa. Verse 4, ang marapat na tulungay ang mahina at mahirap sa kamay ng masasama, sila'y dapat na iligtas. Verse 5, anong pagkamangmang ninyo, wala kayong nalalaman sa gitna ng kadiliman, doon kayo nananahan sa ibabaw ng daigdig. Ay wala ng katarungan. Verse 6, ang sabi ko, kayo'y Diyos, anak ng kataas-taasan. Verse 7, ngunit tulad nitong tao, lahat kayo'y mamamatay. Katulad din ng prinsipe, papanaw ang inyong buhay. Awit chapter 82, verse 8, O Diyos, ikaw ay magbangon at daigdig pagharian, ang lahat ng mga bansa ay hawak ng iyong kamay. Panalangin upang matalo ang mga kalaban. Awit chapter 83, verse 1, huwag kang manahimik, O Diyos, huwag kang magpabaya, ikaw ay kumilos. Verse 2, hayon, ang kaaway nagsisipag-alsa at ang namumuhi, kinakalaban ka. Verse 3, sila'y nagbabalak laban sa hinirang, laban sa lahat ng iyong iningatan. Verse 4, ganito ang sabi, ating papawiin ang kanilang bansay, ating lilipulin upang ang Israel malimutan na rin. Verse 5, nagkakaisang lahat, sila ay nagplano, kanilang pasya ay lumaban sa iyo. Verse 6, ang lahi ni Edom at ang Ismailita, Moab at Agarinos, lahat nagkaisa. Verse 7, ang Gibal at Ammon, gayon din ang pasya, Amalek at Tiro at ang Filistia. Verse 8, pati ang Asyria'y nakipagsabuatan sa lahi ni Lot, nakipagtulungan sila. Verse 9, mga bansang ito'y iyong parusahan tulad ng parusang ginawa sa Midian. Kay Japit sisirang nalupig sa laban nang sa ilog Kison, buhay winakasan. Verse 10, pinatay lahat at ang hukboy nawasak. Sa Endor, ang bangkay nila ay nagkalat. Awit chapter 83, verse 11. Yaong mga bantog nilang punong kawal kay Oreb at Seeb, iparis ang buhay, lupigin mong lahat ang pinuno nila tulad ng sinapit ni Zibat Zalmona. Verse 12, sila ang nagsabing ang pastulan ng Diyos ay ating kamkamit, maging ating lubos. Verse 13, ikalat mo silang parang alikabok tulad ng dayami na tangay ng unos. Verse 14, tulad ng pagtupok ng apoy sa gubat ng ang kaburulay kubkub na ng ningas. Verse 15, gayon mo habulin ng bagyong malakas. Ito ang gawin mo nang sila'y masindak. Verse 16, mga taong yaon sana'y hiyain mo upang matutong maglingkod sa iyo. Verse 17, lupigin mo sila takuting lubusan, lubos mong hiyain hanggang sa mamatay. Awit chapter 83 verse 18, sana ikaw Yahweh kanilang mabatid, ang tangit dakilang hari ng daigdig. Awit chapter 84, awit ng pananabik sa tahanan ng Diyos. Ang isang awit na katha ng angka ni Korah upang awitin ang punong mang-aawit ayon sa gitit. Awit chapter 84 verse 1, mahal ko ang iyong templo o makapangyarihang Yahweh. Verse 2, nasasabik ang lingkod mo na sa templo ay pumasok ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri buhay na Diyos. Awit chapter 84 verse 3, Panginoon, sa templo mo mga mayay nagpupugad.
Maya guys is ibon yan ha. Mga Maya ay nagpupugad. Yung maliliit na ibon na nakikita natin dyan, tumatalon lang sa kahit saan-saan. Maya ang tawag dyan. Okay, verse 3. Panginoon, sa templo mo, mga Maya ay nagpupugad, maging ibong layang-layang sa templo mo ay nagagalak. May inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar. O Yahweh, Hari namin at Diyos na walang hanggan. Awit chapter 84 verse 4, mapalad na masasabi silang dooy tumatahan at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan sila. Awit chapter 84 verse 5, ang iyo umaasa ay masasabing mapalad din, silang mga naghahangad sa Zion ay makarating. Verse 6, habang sila'y naglalakbay sa tigang na kapatagan, tuyong lupa'y binabaha sa maagap na pag-ulan. Verse 7, habang sila'y lumalakad, lalo silang lumalakas, batid nilang nasa Zion ang Diyos nilang hinahanap. Verse 8, dinggin mo ang dalangin ko, O Yahweh, makapangyarihang Diyos, o ikaw na Diyos ni Jacob, dinggin mo ang iyong lingkod, Selah. Awit chapter 84 verse 9, basbasan mo aming Diyos, itong hari naming mahal, pagpalain mo po siya, pagkat ikaw ang humirang. Verse 10, kahit isang araw lamang, mas gusto ko sa templo mo kaysa 1,000 araw na iba ang tahanan ko. Gusto ko pang maging bantay sa pinto ng iyong templo kaysa ako'y tumira sa bahay ng mga palalo. Awit chapter 84 verse 11, pagkat ang Panginoong Yahweh, pag-asa at sanggalang, kami pinagpapala mo sa pag-ibig mo at dangal, hindi siya nagkakait ng mabuting mga bagay, sa sinumang ang gawain ay matuwid at marangal. Awit chapter 84 verse 12, O Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang magtiwala sa iyo ay masasabing mapalad. Basahin ko pa ba ito? Awit chapter 85, panalangin upang ibangon muli ang Israel, isang awit, nakatha ng angka ni Korah upang awitin ng punong mang-aawit. Awit chapter 85 verse 1, ikaw po, O Yahweh, naging mapagbigay sa iyong lupain, pinasagana mo at muling pinaunlad ang bansang Israel. Sana all na lang talaga Israel yung bansa, no? Okay. Awit chapter 85 verse 2, yaong kasamaan ng mga anak mo'y nilimot mong tunay, pinatawad sila sa nagawa nilang mga kasalanan sila. Awit chapter 85 verse 3, ang taglay mong puot sa ginawa nila iyong nang inalis, tinalikdan mo na at iyong nilimot ang matinding galit. Verse 4, panumbalikin mo kami, Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ang wakasan. Verse 5, ang pagkagalit mo at puot sa amin wala bang hangganan? Di na ba lulubag, di ba matatapos ang galit mong iyan? Verse 6, ibangon mo kami, sana ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay pupurihin ka na taglay ang galak. Verse 7, kaya ngayon Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas, kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Awit chapter 85 verse 8, aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh, nagmula sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di na babalik sa gawang masama. Verse 9, ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas, sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Awit chapter 85 verse 10, ang katapatan at pag-ibig ay magdadaop palad, ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Verse 11, sa balat ng lupa'y sadyang maghahari itong katapatan, mula sa itaas maghahari naman itong katarungan. Verse 12, gagawin mo unlad ng Diyos na si Yahweh ang okay, pakiulit natin yung verse 12 guys. Awit chapter 85 verse 12, gagawing maunlad ng Diyos na si Yahweh itong ating buhay, ang mga halaman sa ating lupa ay bubungang mainam. Awit chapter 85 verse 13, ang katarong ay mauuna sa kanyang daraanan, kanyang mga yapak magiging bakas na kanilang susundan. Bukas na itong Awit chapter 86, panalangin upang tulungan ng Diyos. Bye everyone. God bless.